Hinold up ang isang nag-book ng motorsiklo gamit ang isang ride-hailing app. Hinaras din siya ng nakuhang motorcycle taxi rider at nakatutok si Bam Alegre. Viral ang Facebook post ng isang babaeng BPO employee na biktima umano ng harassment at pang-hold up ng nabook niyang motorcycle taxi. Dumulog siya kagabi sa Substation 4 ng Pasay Police para formal na ireklamo ang rider. Kwento ng biktima, papasok siya sa kanyang trabaho sa Taguig kagabi nang mag-book siya sa Cubao, Quezon City. Isinakay naman siya ng motorcycle taxi pero nangamba na raw siya nang inilampas siya ng rider sa dapat niyang bababaan. Ma'am, pwede yung samahan niyo ako, gumanon po siya. Sabi ko, saan po? Tapos sabi niya, dyan lang po. Sabi ko, ay hindi kuya kasi may pasok ako. Ang dapat pong way niya is mag-turn left siya. Ang ginawa po niya, nagdire-diretso po siya. Tapos doon na po ako nag-start mag-panic. Tinangay raw ng rider ang handbag niya na naglalaman ng kanyang pera, mga ID at debit card. Matapos ito, ibinaba raw siya sa isang madilim na bahagi ng Pasay, malayo sa kanyang destinasyon. Sabi niya, sige ma'am, ibababa kita pero ibibigay mo sa akin yung gamit ko. O pagbaba ko, before po akong bumaba, minake sure niya na hawak niya na yung bag ko para pagbaba ko nung pa ako sa makakaalis na po siya. Nakaka-trauma. And then, after po nung, parang every time na nakakita ako ng rider, parang lagi po siyang lagi siyang umaano sa isip ko, hindi na po siya mawala. Pwede rin nating kasuhan ito ng robbery. Dahil itong kanyang scheme na ginagawa, maaring ito yung kanyang modus na ginagawa sa kanyang mga biktima. Sa inisyal na makikipag-usap ng pulisya sa kinatawan ng motorcycle company, pag-uusapan daw ng kanilang pamunuan kung paano nila ito tutugunan. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. At kaugnay niyan, pinatawan na po ng preventive suspension ng motorcycle company na Move It ang rider nitong idinadawit sa insidente ng pangaharas at pang-hold up. Sa gitna yan ng isinasagawang investigasyon sa insidente. Patuloy raw ang pakikipagtulungan ng Move It sa mga sangkot at sa mga otoridad. Siniguro rin nilang nagpapatupad sila ng zero tolerance policy sa mga ganitong uri ng insidente. Nasa Pilipinas ang Phil-Am gymnast at Olympic qualifier na si Levi Ruivivar na excited nang i-represent ang bansa sa Paris Olympics. Kasama niya ang kapwa qualifier na si Carlos Yulo na mas confident ngayon sa muling pagsabak sa Olympics. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Suot ang mga leotard gymnastic uniform na regalo ni Olympic-bound Phil-Am gymnast Levi Ruivivar. Todo suporta ang mga batang gymnast na ito sa kanilang idol na si Ate Levi. Hindi rin nila pinalampas ang pagkakataon para makapagpa-autograph, makapagpa-picture at mayakap ang Olympic-bound gymnast. That was a part of my journey as an athlete, and just to give back to the younger generations is amazing. And if I can help them in any way in their journey. Nasa Pilipinas ngayon si Levi para makasama ang kapwa Olympian at world champion gymnast na si Carlos Yulo at buong Philippine gymnastics team. Sunod-sunod din ang TV interview at shoot ni Levi habang nasa Pilipinas bago bumalik sa Amerika bukas para ituloy ang kanyang training. Kasunod yan, papunta naman si Levi sa Metz, France kung saan magsasanay ang mga atletang kalahok sa Paris Olympics sa loob ng 1 buwan. Target daw ni Levi ang pagpapaganda ng kanyang scores, pagpapakondisyon at pagpapalakas na kailangan niya dahil bukod sa uneven bars ay lalahok din siya sa individual all-around event sa Paris Olympics. Kasama ni Levi ang ama na isang Phil-Am Hollywood actor. It was in her soul. She wanted to represent the Philippines because she felt close to the Philippines. So that made me really proud. Bagaman hindi pa nagkakasama ng matagal sina Levi at Carlos, mataas daw ang kanyang respeto sa itinuturing niyang Kuya Kaloy, ang golden boy ng Philippine gymnastics. He's very, very poised, and just the way that he carries himself through competition and practices for competition is something that I can look up to. And he's, like I've said before, he's really humble and just hardworking. So
I have so much respect for that. Si Carlos naman, bagamat humakot ng gintong medalya sa katatapos lang na 2024 Asian Gymnastics Union Senior Men's Artistic Gymnastics Championship sa Uzbekistan, may mga nais pa rin daw pagtuunan ng pansin sa kanyang training. Mas gusto ko pong mas maging pulido po yung mga landings ko, especially sa floor and vault po. And syempre, dagdag execution po sa parallel bars po. Ito na ang ikalawang beses na sasabak sa Olympics si Yulo. Una sa Tokyo kung saan nabigo siya makapag-uwi ng medalya. Pero kung noon daw, tila bagito pa siya sa laban. Ngayon, mas confident na po ako and may mga kasama po ako ngayon na sa larangan po ng gymnastics and bibigay ko po lahat and ng buong puso po yung performance ko po. Makasaysayan ang 2024 Paris Olympics para sa Philippine Gymnastics dahil sa unang pagkakataon, 4 na Pinoy gymnast ang nag-qualify. Bukod kina Levi at Carlos, pasok din sa Paris Olympics sina Aliyah Finnegan at si Emma Malabuyo. All of us have a team now. So that's a big difference, having a team to work with. And the power of the mind is important. I always tell them a powerful mind can carry a weak body. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Ngayong nagsimula na ang tag-ulan, kabi-kabila na rin ang isinasagawang paglilinis sa mga pangunahing estero para iwas baha. Nakatutok si Ian Cruz. Hindi lang maitim ang tubig sa Estero de Vitas sa Tondo, Maynila, nakarugtong din ang Estero de Sunog, Apog. Puro basura rin na hinihigop ng mga makina sa Vitas Pumping Station ng MMDA. Iniaakyat ito. Dumaraan ito sa conveyor at saka mapupunta sa pansamantalang imbakan para sa segregation. Paano ba namang di mapupuno ang mga daluyan ng tubig? Hindi lang plastic ang naipon dito. Meron pang gulong at plywood. Pati nga mga upuan, walang habas na itinatapon sa estero. Kawalan ng disiplina ay maiisip mo kapag nakita mo na ganitong karami yung basura na nakolekta dito sa Vitas Tondo Pumping Station. At ayon nga sa kanilang plant engineer, umaabot daw ng 2 truck yung nakukuha nilang basura dito araw-araw tuwing tag-ulan. Mula pa 2022, sinimula na ng DPWH sa tulong ng World Bank ang rehabilitasyon ng Vitas Pumping Station. Mula sa dating 32 cubic meters per second na kapasidad, kaya na nitong humigop ng 42 cubic meters per second. Ngayong pumasok na tag-ulan naman, unang magagamit ng sabay-sabay ang 5 bagong pump ng istasyon. Lahat ng basura po maahon. Kasi po ang natin, kailangan po kasi pagka nagpaandar ng pumps, continuous po yung pag-ahon namin ng basura. Para po yung pagbabara dito sa screen, maiwasan po. Pinuntahan din ng GMA Integrated News ang mga estero sa Maynila na karaniwang umaapaw kung tag-ulan. Ang estero de Magdalena sa Recto na ugod ng dumi noon, mas malinis na ngayon. Pero may mga basura pa rin naiipon sa isang tabi dahil sa mga floater at inaalis kapag may clean up. Sa Estero de Sampaloc, may backhoe na gamit sa paghukay at pagkuha ng basura. Sa Estero de Binondo naman, may mga naka-install ng equipment kaya mas madali na ang paghakot ng basura. Hindi pa ito operational pero inaasahang malaking bagay ito kontra baha. Sa Estero de San Miguel, araw-araw na naglilinis si Nanay Lorna. May material recovery storage pa sa tabi ng estero. May dredging operation din ang MMDA Flood Control sa Villanueva Creek sa San Isidro, Parañaque. May nakaposting backhoe at iba pang heavy equipment para tanggalin ang mga basura o burak na nagpapababaw sa creek. Puspusan ang paghahanda lalo't opisyal ng tag-ulan. Ayon sa Pag-asa, asahan na ang mga pag-ulan sa susunod na linggo, lalo na sa western section ng Visayas. Maging updated po tayo sa i-issue ng mga warnings ng Pag-asa. Hanggat maaari, magkaroon tayo ng go bag or emergency bag kung saan nandoon yung mga mahahalagang gamit na pwede nating hugutin or kunin anytime. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. As a young dad, aminadong relate si Joaquin Domagoso sa kanyang character na mapapanood sa upcoming episode ng Magpakailanman. Makichika kay Lars Santiago. Parang inihulma sa tunay na buhay. Yan daw ang tingin ni sparkle artist Joaquin Domagoso sa pagbibidahang Magpakailanman episode na tungkol sa 2 kabataang maagang nagkaroon ng anak.
As a young dad, relate na relate si Joaquin sa mga kinukunang eksena. It's like the same template, different font, kumbaga. Or same font, different template. Yung mga pinagdaanan ko or pinaghugutan ko, yun nangyari po talaga. Makakasama ni Joaquin sa episode ang kapwa sparkle artist na si Vanessa Peña. Sa set nga raw, ikinukwento pa ni Joaquin kay Vanessa ang kanyang karanasan na katulad ng nangyari sa karakter nila. Yung kinakwento ko kay Vanessa, alam mo, yung sa lines na to, parang nabanggit ko nga din to dati. Ganyan, parang ganon. And then, she was telling me na, yeah, it's tough. Full of learning and realization naman para kay Vanessa ang pagganap niya sa role. Dito sa MPK na to, syempre kasi pag teenage pregnancy parang laging binubuli. Sana maging mabait po tayo sa isa't isa. Kwento naman ni Vanessa sa kanilang mga eksena. As in, nagtitiwala lang siya sa akin and ganun din ako. Nagtitiwala kami sa isa't isa na kaya natin tong eksena na to. Mabigat man to, kakayanin natin to. Stop! Bukod sa aabangang MPK episode, kabilang din si Joaquin sa cast ng Lilet Matias Attorney at Law. Oo. May nangyari sa aming dalawa. Natutuwa nga raw siya sa mga project na ibinibigay sa kanya ng GMA dahil challenging ang mga role. Yung character ni Ino, for sure kabadong-kabado na ngayon sa mga nangyayari. Kasi naglalabasan na lahat ng mga totoo or hindi. Samantala, thankful din si Joaquin sa natanggap niya kamakailan na Herman Moreno Youth Achievement Award mula sa FAMAS. Thankful ako na yung legacy ni Tito Germs abot pa rin sa akin. And of course, alam niyo na po yun yung gaano po nagtulong ni Tito Germs sa buhay ni Papa. So thankful lang po ako na nirecognize po ako ng FAMAS for this Herman Moreno Youth Achievement Award. Lars Santiago, updated sa showbiz happening.